Grabe na yung sitwasyon niya, eh, in pain na talaga siya. Sa tingin ko kami na yung last hope niya, eh. 5 tama ng pana sa katawan. Ang tinamo ni TikTok, isang inosenteng aspen sa Bacolod, Negros Occidental. Nitong February 24, 2025, nakatanggap ang Animal Rescue Group ng Back Project PH ng isang report mula sa tiyahin ng batang nagmamay-ari kay TikTok upang humingi ng saklolo. As a animal advocate na group, masakit sa side ko na minaltrato nila yung aso. Kaya nakita ko talaga kawawang-kawawa. Umalis namin agad, rescue namin, tumawag ako sa clinic na may dadaling kami rescue. Noong gabing iyon, tumambad kay CJ ang isang nanghihinang aso dahil sa sinapit nito. Yung mga tama ng Indian target, yung mga malalalim, dumudugo, yung iba umiitim na, eh. Kung ang ibang aso ay nagiging agresibo sa ganitong pagkakataon, napanatag si CJ dahil hindi naging pahirapan na makuha si TikTok. Mahirap talaga basta in pain yung aso, pero sa situation ni TikTok talagang ipaparescue siya, eh. Sobrang bait na aso. Sa lahat ng mga nire-rescue namin na injured, siya lang yung aso na mabilis kuhanin. Pinasok ko sa cage, lagyan namin sa pen para yung Indian target hindi na matusok ulit. Agad-agad naman nilang dinala si TikTok sa one veterinarian clinic upang matanggal ang improvised dart arrows na nakatusok rito. Yung nasa leeg niya, malapit yun sa jugular vein niya. So, konting lace lang ng pana, and if natamaan yung jugular vein niya, magkukos talaga yun ng massive na blood loss sa kanya. Yung malalang tama niya yung sa braso niya, medyo baon, and umabot siya hanggang sa buto niya. Yung apat, superficial lang naman. But assessment kasi namin, I think nasa 3 days na bago na dala. So, nagkakaroon siya ng inflammatory process, even yung infection na pa-start na nung natingnan namin siya. Umabot ng 30 hanggang 45 minuto ang pagtanggal ng mga pana sa katawan ng aso. Hindi po kasi basta-basta matatanggal yung Indian target na improvised nila, eh. Kasi hindi lang siya matulis yung dolo, meron pa siyang kalawit. Ang fear natin kasi for tetanus medyo mataas. Gawa na marami din kalawang, and syempre may open wound. Kailangan namin tanggalin yung mga dead tissue niya and yung mga doon na nakapalipot sa sugat niya. Kung hindi nahirapan sina CJ sa pag-rescue kay TikTok, ganoon din sa paggamot ni Doc Aaron dito. Very cooperative siya, even nung nililinis namin yung sugat niya, and chine-check namin siya, and even sa extraction ng blood niya. Sa tingin ko kami na yung last hope niya, eh. Kaya buti na lang nakuha siya namin agad. Kung wala siguro, wala na siya ngayon. Sa kabutihang palad na isalba ang buhay ni TikTok. Kasalukuyan itong nakakonfine sa clinic upang tutukan ang paggaling nito. On medication pa rin siya, may mga antibiotic, pain medication siya. At the same time, tinatry natin i-rehab siya. May mga light exercises siya. Ni-employ din natin yung gamit ng laser para mas mapabilis yung healing. And in the soonest time, maibalik natin yung normal na function ng affected niya na kamay. Pagka mga muscle na injury, umabot yun ng weeks to months bago natin na ma-establish ulit yung function niya. Binibisita po namin siya lagi. Tapos nakikita namin maganda improvement niya. Pumunta yung owner niya na bata. Nakita mo talaga na gusto niya mabuhay talaga, eh. Sabi ko, yung aso mo strong talaga. Grabe. Fighter siya.
Samantala, nasa 65,000 piso na ang pabuya sa kung sino mang makapagtuturo sa ng maltrato kay TikTok. Wala kasing CCTV yung lugar nila, farm area na eh. Ang good thing is nag-viral siya eh. Yun, nakarating na sa municipality ng Murcia, karating na sa mayor nila, agad-agara investigasyon kung sinong gumawa. Kahirapan po talaga kasi wala tayong evidence, tsaka wala tayong witness. Mataas na nga yung reward money, pero wala pa rin nakakapagturo kung sino talaga yung gumawa. Ayon sa Animal Welfare Act, ang salarin sa likod ng pang-aabuso kay TikTok ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at may karampatang multa na hindi lalagpas sa 30,000 piso. Nakaligtas man si TikTok sa bingit ng kamatayan, indikasyon ito na marami pa ring hayop ang patuloy na nakararanas ng pagmamalupit mula sa mga tao. Kung may mga ganitong cases, i-report nila para ma-account, and at the same time magkaroon din ng takot dun sa mga nagpe-perform ng mga ganitong karahasan. Sa nakagawa nito ay TikTok, sana tumuko na lang kayo kasi may batas tayo sa animal cruelty, may batas tayo sa Philippines, dapat ipagpag natin, kaya sumuko na kayo kasi kawawa yung aso eh.